Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinang dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang banal na Diyos na sa akin humirang, upang sa pagkapari ni Kristo ako'y makatambal kailanman, at bagamat di nararapat, ako'y makahanay sa naglilingkod sa iyong sambayanan. Ipagkulob mong ako'y makapagturo ng mabuting balita sa tanan, na may kasipagan at kapakumbabaan, at makaganap sa paghahain ng banal na pakikinabang, na may tapat na kalooban, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo mag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang, alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kaniya. Kung makita ni naman ang kaniyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan,
ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng diablo. Alam nating tayo mga anak ng Diyos at sa buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin sa kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayang magsigawan. At ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupay ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan, ninyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanyang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi ko hindi ako ang Kristo. Sugo lamang ako mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig ng tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kailangan siya'y maging dakila at ako na may mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Akala ko nasa taal ako.
Nalipat na pala ako ulit ngayon. Kinakailangan siya maging dakila at ako na may mababa. He must increase and I must decrease. Ito isa sa pinakamagandang sinabi ni San Juan Bautista sa kanyang ministeryo. Bagamat maikli lamang ito, pero ito'y napakamakapangyarihan kung titingnan natin pagninilayan dahil ito'y paanyaya sa atin na ito rin ang maging guiding principle ng buhay ng bawat isa sa atin at lalo tigit na mga naglilingkod sa simbahan ng ating Panginoon. Medyo odd yung ating gospel sa kadailan ng pareho nagbibinyag si Jesus at si Juan. Maralang binyag din ang nasabi dito ni Juan ay yung pagbibinyag ng yung baptismo prepentas na kung sa inaniyahan niya mga tao na pabinyag at pagsisiyan nila ang kanilang mga kasalanan. Samantala si Jesus sa binanggit lamang dito ay nagbibinyag din naman. Kung kaya't yung mga alagad ni Juan ay parang nagreklamo at merong halong selos na nagbibinyag din daw yung taong tinuro niya nakasama niya sa Jordan at ngayon ay maraming taong pumupunta sa kaniya. Maraming taong pumupunta sa kaniya. Siguro, kung hindi malino kay Juan ang kanyang naging gampanin, ang kanyang bukasyon, may inis siya, magagalit siya, mainggit siya. Bakit? Kasi mas maraming taong lumalapit sa ating Panginoon. Kung hindi magiging malino kay Juan ang kanyang misyon, ang kanyang gampanin bilang tagapaghandaan ng daran ng Panginoon, kung kaya't nung ito'y sinabi sa kanya ng mga alagad niya, napakaganda ng sinabi ni Juan na siya'y sugo lamang at hindi inilarawan niya sa kasal. Ang babaeng kakasal ay nakalaan para sa lalaking kakasal at siya bilang abay ay natutuwa. Kumbaga sa ating kasalukuyang panahon, best man. Siya bilang abay ay natutuwa kapag dumating na ang lalaking ikakasal sapagkat alam niyang naihanda niya ang araw na ito para sa mga ikakasal. Kaya sa kahuli-hulihan, ang sinabi ni Juan, kailangan siya'y maging dakila at ako na may mababa. This should be our guiding principle sa ating buhay bilang mga Kristiyano at lalo tigit bilang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Anumang pamamaraan, anumang ministeryo ang meron tayo o ipinagkaloob sa atin o sinamahan natin bilang mga Kristiyano, this should be our guiding principle in life. Na si Jesus ang maging dakila sa ating buhay at tayo naman ay maging mababa. Anong ibig sabihin nito? Na sa lahat ng ating gagawin, hayaan nating si Jesus ang manguna. Si Jesus ang maging gabay natin. Si Jesus ang makita sa lahat ng ating ginagawa at hindi ang ating sarili. This should be our guiding principle in life. Na tayo madala natin ang Panginoon sa ating buhay, ang ating isip at puso, ang naghahari walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi naman para sa ating mga naglilingkod sa magandang pamamaraan dito. Kasi hindi man mawawala na may mga tao na mag-appreciate ng lahat ng ginagawa natin. Maging sa parokya, sa ating samahan, sa ating mga SPPC. Meron tayong mga nagagawa, lalo tigit yung mga namumuno, lalo tigit yung mga nagiging katuwang sa paglilingkod. May mag-appreciate sa atin yan. Ang galing-galing naman, ang ganda-ganda naman ng nagawa. Siyempre, nakakataba ng puso iyan. Pero isang malaking tukso sa atin parati ay angkinin natin iyan. Na angkinin natin iyan.
Hindi madadakilang Panginoon yan, kundi tayo ang madadakila. Kaya nga ang dapat maging guiding principle ng buhay natin, walang iba, kundi sinabi ni San Juan Bautista na ating patron, he must increase and I must decrease. Kung sakali mang may pumuri, mag-affirm sa ating ginagawa, ang magandang tugon, salamat. Pero dagdagan natin, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil lahat ng iyang ginagawa natin para sa Diyos at tanging sa Diyos at laging sa Diyos lamang. Ngayong nasa bingit na tayo ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan ng ating simbahan, dahil sa susunod na linggo, tayo ipapasok na muli sa karaniwang panahon ng ating inang simbahan. Maging guiding principle natin parati na maging dakila ang Diyos at ay mababa. Yung bang pagsumikapan natin na sa buong taon ay meron tayong kahit isa o dalawang taong maakay muli sa ating Panginoon. Matulungan siya at katulad ng sinabi sa ating unang pagbasa, ipagdasal natin sila. Ipagdasal natin siya. Yan naman ang purpose nating lahat. Ang makapag-akay na mga tao, hindi patungo sa atin, kundi patungo palapit sa ating Panginoon. Dahil nangangahulugan kapag iti nagagawa natin, dinadakila natin ang Panginoon at tayo ay nagiging mababa. He is increasing in our life and we are decreasing. Mas higit na nakikita sa ating pagkatao ang ating Panginoon sa halip na ating sarili. At ito rin mga kapatid ang siyang hiningin kong dalangin ninyo para sa akin, sa aking ministeryo, sa aking pagkapari sa lahat ng mga pari, na ito rin na maging guiding principle namin sa aming ministeryo bilang mga pari, na madakila sa aming sarili, sa aming pagkapari, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na kami makapag-akay ng mga tao palapit sa Panginoon sa halip na maging dahilan kami ng paglayo ng mga tao sa ating Panginoon, sa ating simbahan, naway maging instrumento kami, naway maging Juan Bautista kami ng ating inang simbahan. Amen. Tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bokasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Ating itutugon, Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga dikasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay, at mga dukha naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga yumao naway magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang binyag.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni na Cecilia Lopez Gacad at Ginang Jaime at Emily Besio at pamilya. Patuloy nating dalangin ang natatayang kahilingan ni na Ginang June at Betty Uy at pamilya Roque. Para sa mga nagpapasalamat sa biyaya ng buhay sa pagdiriwan nila ng kanilang karawan, Rochelle Enriquez Nicolas, Eden Bautista at Father Dennis Cruz. Para sa nagdiriwan ng pagunita ng kanilang pag-isang dibdib na sinigot Ginang Raymond at Maria Lourdes Maningas. Para sa maagang pagaling ni na Marina Miranda, Mary Grace at Bong de Guzman, Ama Fe Francesca Marcelo, Joy Marie de Guia Lucila Gatos, at kayo din ang mga naapektuhan tinamaan ng sakit na dulot ng COVID-19. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Bishop Cirilo, Bishop Jose, Cardinal Vidal, Father Ramon Orlando Regalado Remedios, Jason Eduardo Angelito, Angel Arcadia, Florencia at Emerita. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, naunawaan namin na kami tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kami makabahagi sa mapanligtas sa gawain ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahig natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapag-iibayan ng paglilingkod namin sa iyo, inihahain namin ang mga alay nito upang ang pinagkaloob mo sa kabila ng kaabahan ko ay buong pagkamawaing maitaguyod mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa katawan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Kaya iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagkapahig ng anak mong ginigiliw, na siya hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkataon namin magningning ang kariktan ng kadakalang niyang di magmamaliw.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bagot pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalay sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka, Espiritu, sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba sa ngalan mo ay utang na loob kong tinatanaw ang pagkakaloob mo sa akin ng pagkaparing banal, kahit sa pagganap sa paghaing ipinagdiwang, ang yunawang abang lingkod ay maging katambal ng inialay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuhay